Let us pray sa pagsulod. Amahan, salamat o Diyos dining katungod o kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron kami sa makausapa, makakaton, makaangkon sa mga butang langit nun nga mao ang imong pulong nga mao'y pinaka-importante nga butang nga among maangkon samtang kami buhi pa dinhi sa kalibutan. O Diyos, akong gampo ng Espiritu Santo, magagiya ka namo, magagahom ka namo sa tibuok nga pagsimba, aron kini dili masayang alang sa matang isa ka namo, kundi magadala kini sa dugang pagtubo sa mong kalag, aron kami magkakapot ni ng panahon nga kami makahimaya sa among Ginoong Hesukristo. Sangkapin kami, O Diyos, sa among panghinanglan sa matag adlaw. Yan po na ko ang among nasod, mga lideres na sila unta, magakaton, magaparog sa mga balaod nga imong gipaganaog alang sa panggobyerno sa usa ka nasod, labi na gayud, O Diyos, sa nagakahitabo sa among nasod karon nga kung among bali-balihon kini, O Diyos, mahimo kining usa ka distraction alang kanamo. So kami pabilin, O Diyos, nga mong focus lamang, mong concentrate sa imong mga lagda o mga pagtulunan aron kami makaabot niya ng tumong nga kami mahimong hamtong o mahimong magmadaugon sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan ug giapo diyan ni Kristo Jesus nga among bugtong maluluwas. Amen. Sa atong introduction, ato sang hisgutan ang Operation Z. Duha ni siya ka Operation Z alang sa magtotoo o sa dili magtotoo. Operation Z at Salvation. Mao kini ang proseso ngano man ang usa ka tawo masave. Nganong na-save man ang usa ka tawo tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo at the point of salvation. Ang gospel ginadala kini sa unsa o ni kinsa. Ginadala kini sa pastor, sa mga evangelista, evangelist, o bisan pa ang magtotoo. Matag isa ka nato has the responsibility to spread the gospel, the good news of salvation. Dili kay trabaho rane sa pastor o sa mga gift of evangelism. Ang katungod o responsibilidad sa pagsabwag sa maayong balita sa kaluwasan, kita ginamanduan tanan. Pastor anay, di magkabalo. Ano di magkabalo? Po'y concentration sa pagpaminaw. Kinahanglan nga andamo nimo ay imong kagalingon. Once nga mugawas ka sa puwertahan niining simbahan, magatubang ka sa kalibutan. Ug ang witnessing dili lang sa pulong, kundi sa imong action. Ang imong ipakita sa publiko, importante kayo nga ang imong gawi sa kinabuhi, imong himuong maayong ihimplo diha sa imong paglambigit sa kalibutan. Masabot ka? Dili lang ni trabaho namo nga mga pastors o sa mga naay gasa sa pagsabwag sa maayong balita. Responsibility kini sa tanan magtotoo. Wala lagi na magdaghan diya sa pagdaghan nga
Pag-abutin mo sa gawas, imbes nga mo share ka kung maayong balita about Christ, His work, His person, aguna-una naman ang kag-share o mga binuang. Diba? Ikaw naman ang una dito mag-share o mga, kabalo ka na? Mga bastos, mga istorya, mga batasan, mga maot sa binularan pa. Nana, ang atong personal witnessing dili lang by mouth kundi by life. Ang imong kinabuhi labing mas importante kay muna siya mo hanggat mo'y mo pa dasig makapangutana ang tao lahi lagi ka. Lahi lagi na siya. Nganuman, naay naan niya sa sulod nga mo ini pagawas sa iyang kinabuhi nga siya ang ayan paminawon. So ang imong kinabuhi usa lamang ka entrada nga ang usa ka tawo maminaw nimo. Pero kung una-una ka nga mohimo og bad example, mo ka Fisko, Biblia nga daot magbatasan. Martis mang dako, may rason pag yun. O unsa pa diha. Dili maluoy sa iyang isikatao. Dili, ladies and gentlemen. Ha? Abi ni mo diha rataman dini nga dapit ang atong kuan magkaton dili kinabuhi nato importante kayo. Bisan pa sa drive ka o sakyanan. Init kag ulo, kita kag away, katingan ng gamay. Suko na dayon. Now, wala ko magkuan ako sa kamura. Kay ako po usahay nana. Pero sa maka-recall ta nga dili maayo. Importante dahil ang atong witnessing sa atong kinabuhi mismo ang atong maayong ihimlo nga ipakita sa atong isig katao. Makasulti na, may mo lip turn, yung punong, wow, taga Davao ginang, basta ina na. Pero dito ka sa uban ng mga dapit, kaya hindi ro na makalitan di ka kakarnal, kaya grabe. Basta mga kuwan gani, mga gentleman kayo, mga driver o ladies, punong sila. Sige, sister, brother. Left turn na, right turn na. Di ba? Importante kayo. Self-discipline. Disiplina sa dalan o asa kang dapit kung nakay hugaw nga nahulog, impudyuton, o bisag dili ni mo hugaw, pudyuta lang. Ay lang nang dili mayag baho, kita ni mo. So, importante kayo witnessing by life. So, akong balikon, ang gospel para sa tanang naluwas, all born-again believers is responsible sa pagsabwag sa maayong balita o mo kining Operation Z at salvation para kini sa atong mga silingan, sa atong mga classmates sa eskwelahan, sa atong mga higala. Instead of sharing with them bad attitude, i-share na lang po sa Diyos. Mas lami pa. Alang sa atubangan sa Diyos. Importante kaya na reminder sa mga isa ka na to. So, ang Holy Spirit, pag sabwag o pag-share sa pulong sa Diyos may tungod sa kaluwasan, ang unbeliever wala pa'y human spirit sa punto o takna nga siya na tao. Apan tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo, ang
nawala nga human spirit at the moment of birth, iya kining pilapan. Siya mo'y muak as human spirit aron masabtan ang issue sa gospel. Mao gana ang iyang role. That is under the saving and efficacious grace nga gihatag sa Dios sa punto ug tagna sa pagkaluwas. So, kung ang maminaw nga unbeliever makasabot, that is gnosis. Makasabot ang iyang kalag una-una sa issue sa gospel. Umuingon ang ikaw o ang pastor, ang evangelist, faith alone in Christ alone for salvation. So kung masabta na niya, kung iyang tuuan, automatic na siya nga sa Holy Spirit makes faith effective for salvation. Manang efficacious grace. Ang efficacious grace, pagtuon mo bisag gamay pa kaayo ng imong knowledge, mas dako pa, mas maggamay pa sa mustasa nga seed. Kana lang itanom nimo sa una-una sa tao nga dili paluwas, ang epekto niya is regeneration, born again. So, diyan ang punwa, this is the point where creation of human spirit. Ang tao nga patay sa iyang tawhanon nga espiritu, mabuhi ang iyang espiritu nga namatay sa punto nga siya na tao din sa kalibutan. This is Operation Z at salvation. So na po tayo Operation Z at post-salvation. So mo na yung atong visual. Dinhi, kung maghisgot na ta nga usa ka luwas nga tao, humana siya na luwas, what's next? After salvation, what? So, muuni siya ang proseso. Nganong walang makapatya, nganong walang makakuha sa Diyos sa puntong tag na naluwas ka. Tungod kay ang Diyos napay ikaduha nga hugna, second stage of the plan of God, nga mao nga dili ka magpabilin nga naluwas lang, kundili ikaw sa what is our general mandate? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mo nang sunod, walang pagkapatya. Kung ang ang atong pagkinabuhi di sa kalibutan, kaluwasan na, pagkahuman na nagluwas. Hagba na ka, patyo na ka sa Ginoo. Mura man na iyang, kung mo na iyang plano. Pero na may kaduwa pa nga hugna. Next step sa imong pagpabilin na buhi din sa kalibutan. So, bugin ang Operation Z at post-salvation. Ang pastor, teacher, mauray makapatubok sa imong kalag. Ang balikon, pastor, teacher, ang makapatubo sa imong kalag. Na, mamuhin ka nga, babae man ko, lalaki ra maghaang ko, ganun, gipatudlo balik yung pastor sa bangan. Pwede na siya. Basta, ang imong gitudluan, mas ubos nimo. Pero, ang anak pawaon na to ng naminaw o taas-taas niyang edad. Pero mo gina ang procedure. Ang punto mo kini, ang pastor ng babae, wala sa pulong sa Diyos. Puminas kay didaskalos is in the masculine gender. Makanuog ka sa ubang grupo nga na ilang pastora, fake news na kung ang pulong sa Diyos itong basihan. Kapila ka sugmati o tao, grupo, kay ako nang ginawali nga ang babae dili pwede mo pastor.
Kundili ang babae pwede lang sa iyang isig ka babae o mga edad niya o paupos. Bona siya. Pero kanang pagpastoral gyud nga gift gi limit ra gina sa lalaki o naana sa pulong sa Dios in the masculine gender. So ang virginity at post-salvation mo kini ang proseso kung giunsa sa Dios nga usa ka magtotoo gikan sa iyang pagkatao, gitawag siya babe in Christ. Sa panahon nga naluwas ka, kung panahon nga nituo ka ni Kristo nga imong luwas, masuso ka pa diha ni Kristo. So sa imong pagkamasuso, kinahanglan ka magsugod sa gatas-gatas lang sa munang basic doctrines. Anton mo magpadayon ka, ka nakaglugaw, ka naka karne nga didugmo, adto ka sa lipstick na dayon. Mamila ka. Diba? Kana mga gahit na nga pagkawan para sa imong stage, sa imong growth. Dili ka pwede nga puros gatas na lang po. Mga nga siguro po. Kung puro na lagahan mo ka po na ko. So, ang punto mo, gini, ang Diyos na adanay ginasunod nato. That's why we call this protocol, plan of God. So, diha mo sa imong pagpaminaw, pagpamalandong sa pagtulungan sa pulong sa Dios, muadto ka sa proseso nga gikan sa knowledge o muadto sa wisdom. Kining wisdom din mo sulod ka na sa stream of consciousness nimo nga muadto sa imong frame of reference, memory center, vocabulary, storage, categorical storage, conscience, momentum, o wisdom. So, muna ang process. Dahil sa sige ka og tuon, sige kag store o doctrine sa imong hunahuna o kalag, mapurma ang gitawag nato flat line. FLOT. What is flat line? Forward line of troops, meaning that is a military term na mooy mo atubang sa mga atake. Muna gitawag din siya flat, meaning forward line of troops. Mga sundalo na nga mag-una, muna yung unang attack aron pagdepensa sa unsa sa imong kalag. Importante nga masabtan nimo ni kay magabalik-balik kita o hatag o mga illustration o visual nga ingon ini. So purma kini siya 10 problem solving devices. Ang tanang problema sa kinabuhi sa Kristohanon maga-agad kung mapurma nimo ni tanan, kung imo ning buhaton tanan gikan sa pag-rebound meaning nakasala ka, ayaw pagpabilin na ikaw na sa status carnality. Kinanglan ka magpapuno o balik. That is what we call grace recovery, rebound. Magpapuno ka sa Espiritu Santo kay sa panahon o takna na ikaw nakasala, dili na puno. What do you mean by puno? Puno is puno. Puno. For example, hatagatag illustration, ang puno nga baso sa tubig nga limpyo, distilled water. Okay? Ang distilled water, gipuno niya ang baso mismo. Tagaki isa lang ka gamay nga yuta. Kung sa'yo mo may tamo, mo spill over ang tubig. Tungugin, sagulan siya og lain nga object nga nakahabwa sa iyang kapuno. That's why kinanapun-papunan na ito ubalik. Kaya ang katong wala na mapuno, dili na pure nga limpyo. So aron malimpyo ang imong kinabuhi gikan sa hugaw nga ni contaminate sa tubig sa ibuhaton. 1 John 1:9. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Mubalik ka og ang distilled water, mapulihan siya og balik sa distilled water nga na spill over nga tubig. Inana ang picture kung unsa man ang carnality, kung unsa man ang spirituality. Carnality meaning na ay contamination sa imong kinabuhi nga Christian. Dili ka pure sa atubangan sa Dios sa imong spiritual nga kinabuhi. That's why ang pleroo is to fill up a deficiency. Ang deficient nga nawala sa panahon nga ikaw nagkasala, puna nagbalik aron ang deficiency mubalik sa kapuno. So, tungod ni ana, kini nga process nganong ato maning review. Tungod kay mo kini ang atong spiritual solution against political solution. Kini nga illustration magapakita nga mas maayo ni siya nga alternative kaysa muadto ka mo involved ka politics. Mo kini ang atong mensahe. Christian must not be involved in any political nga mga movements. Nga naman. Okay, matuto sa sunod na. Okay, mga pastor, minaw. The responsibility of the pastor-teacher is not to tell congregation how to vote, even to endorse any in a particular candidate in the election. Ayaw gamita ang pulpito para pangampanya. Klaro na. Ayaw pag-involve sa politics because politics is a dirty game. Ayaw yun. Keep it to yourself. Tanaw ka ng TV. Grabe si Juan. Di kawas nga na. So, kung sa may nitabo ni mo, pareha na ka sa ordinaryo ng mga tao nga naasa atong palibot. Mu-involve ka, kung sa may tabo ni mo, you will hate the people, you will hate the persons, dauto ni mo siya, mahimo pa, mo dumugon. May mga pala, bulot tayo ako, papatayan na ni ano na yun, di ba? That is true sa atong involvement sa politics. Kung kitang tanan halos naunta ana o naunta o naagyod ay dili lang i-mention akong kuan, pero grabe yun. Bisag unsa kadaot ang usa ka politician, labi na gyud ang atong leader, ang pulong sa Dios never inspires sedition, revolution. Kasi good example. Hatagi ko ninyo good example nga naa sa Bible. Hatagi ko ba? Kinsa ka tao? Nasa Bible. Jesus Christ. Jesus Christ never inspired His people. Iyan na itong mga tao. He is the Messiah na ilang ginahandong nga mobot. Pero kung sa may ibuhat ni Jesus Christ, dili ko mag-involve ng politics. Di ba? Mo'y gina-expect sa mga Hudiyo. Gusto silang isa ka leader nga mulid nila aron pag-alsa sa Roman Empire nga mo'y nag-slave nila niya ng panahon na. Nisulti ba siya nga, sige, maghimutag armas, maghimutag mga
litag, mga ayaw sa anak. Wala. Kaya niya, dili. Kaya good. Di ba? Kaya good. Bisa, dili na kabuliho. Anghel, birahe na. Di ba? Pwede siya mukuman sa mga anghel nga mupatay ang mga tao nga nag-slave sa mga kauligong katauhan. Pero si Jesus Christ, bisan pa sa Old Testament ang ilang slavery sa Egypt, ningon ba mag-alsata? Gihatagan sila freedom sa paagi sa Diyos. Gihatagan sila og solusyon nga dili mag-involve og politics. Dili mag-involve sa karahasan sa tinagalog pa. Sa pag-alsa. Wala gyud sa Bible nga ang Diyos maoy mag-inspire sa mga katawan. Kung sa may ibuhaton, siya mismo ang mangamot. Pero ato na isgutan because we have also a subject of Jesus Christ controls history. Kung ato ka na isgutan sa pagpadayon na to. The function of pastor-teacher is communicating Bible doctrine to prepare flock of God for any set of circumstances in life, from adversity to prosperity, and from living the Christian life to dying grace. Mura kina ang among buluhaton. Never may mag-igon nga, hoy, karong eleksyon na, para mamadayon ng kuhan, barangay, eleksyon. Matag eleksyon, ang pastor, mo-focus lang ang gyapon sa tulong sa Diyos. Naghisgutaan ni, dili ni political lang ato, against ni sa political solution. Kay ang political solution, dili yun mga sulban. Ang naa diya sa politics, mga human being gihapon sama kanimo ug sama kanako nga mapakyas, makasala, madani tungod kayo sa ba? Nabay kalainan niya og ato, naa sila old sin nature, naa kay old sin nature. You have no right to judge people in politics. Kung sa may buhaton nimo dapat aron imbes nga mo apil-apil ka diha, malambigit ka sa mga rally o sa diha. Sorry kung naitig rally diha. Ako lang isulti unsay dapat, unsay insakto nga attitude sa usa ka Christian. Ang Christians mo focus lamang. Ang pastor mo barog sa pulpito aron lamang pakanon niya. Nganong mo ito magkatisulan dapit? Arang dapit di mo ang magpakaon ka sa imong mga karnero. Your flocks. Naadiri sa simbahan. May pagmagtuon ka sa imong balay o pulong sa Diyos para makadugang ka, pagpatinaw sa mga patulunan, kaysa mo adto ka dito, litang ka pa, maulanan ka pa, magkakaon pa dyan ka, bitsun baka. Nakita tanan na may political agenda, no? Pero when it comes to spiritual life, sikan, mag-think ka twice. Nadili mo ni mga purpose sa Ginoo nga nang buhi pa ko. Nga ma-involved sa politics, dili na mao. Akong balikon, ang purpose na sa Diyos yun, nga gipabilintang buhi din sa kalibutan, aron ka mo tubo, aron na kay box, nga imong baguod dito sa judgment seat of Christ, nga mo lakas ka nga gabaguod ka, di na ni marsa, imo na naguyuron ka na mo nilamit ng talanahon, dili na yung politics, that is temporary.
No, usay moingon day ka magpakabuta lang bata o magpakabungol sa nagpanghitabo sa atong kuhan. Dili. Isa man. Ang importante, ma-discern mo. Pero kung involve ka mismo personally, physically, sa mga kakitabo sa atong nasod, that is another thing. You are out of line. Kung dili gina, kung wala gina, gi-inspire sa pulong sa Diyos, nga nain na. Kabalo ka kung say, gimandos po ng Diyos, ampuin na mo sila. Ampo ba ka sa na mga naikaw, kagot imong til, imong ngipon, di ba? Pero, saan naman? Muna ang mandot lang sa Diyos ka nato. Instead nga atong i-curse ang mga tao nga na-involve nining mga hugaw nga buhat, which is very visible, lantaran, ay instead, mag-pray ka para kanila. Bubuhay na ginagisulti sa Biblia. Imo na silang ampuan nga matarong. Bahala na din sila magtarong basta giampuan nimo. That is your part as a citizen of this country. But to inspire people to go against the government by means of force, revolution, sedition, dili na. Kung wala na sa Biblia o mismo si Jesus Christ, wala maghimo ana nga pwede gulunta. Nag-expect ang mga muna ang atong Bisaya. Sige. Saan na ito ni karon? Ato ning hinainayan o plano nga magwan. Magubat ning nga gobyerno karon. Anak dayon. No. Si Jesus Christ nagpabilin sa iyang purpose of mission sa kalibutan nga dili lang ang usa ka nasod ang iyang luwason. Luwason niya tanan. Kanasuran sa tibuok kalibutan. And that is his first mission, to save the world from sins. Una yung first mission. The cross must come first before the crown. Sabtani mo? Ang iyang pag-ani din luwason sa ng tao, ayan na i-claim nga siya king. Now, he is the King of Kings karon? No. Ang iyang paghari sa milenyum. Sa milenyum ang iyang titulo as King of Kings. Ang una niya nga mission, giprove niya nga siya ang ayan worthy of calling king. Sa unsa? Iyang bantugon, iyang pildihon, buntog. Bantugon. Iyang buntugon ang hari dito spikas. Noon sa man, tao, dili, espiritu. Niyani siya, aron buntugon niya sa Satanas, nga hari sa pikas tampi, another kingdom of darkness. Siya, mo'y king of light. So, iya sang i-prove nga worthy siya tawgon nga king. Bunay ang first mission. So, sa future, sa millennium, after the tribulation period, siya, pagbalik niya sa kalbutan, dili na siya atong pakuan-kuan, padaog-daog. Siya mismo patay sa tanan unbelievers, sa tanan kings sa kalibutan. Patyo niya, king of the north, king of the south, king of the west, kings of the east. So worthy na siya. Gatawag nga king kay gawas nga buntog na si Satanas karon niya tong nagbitay sa ibabaw sa cross. Pagbalik pag niya huto niya ang kings nga mga tao dinis kalibutan.
Muna ang iya. Muna ay panahon nga mupatay siyang mga tao. Millions and billions nga mga kasandaluhan sa tibok, the four corners of the earth. Iyang patyon pinagi sa ulo. Kung makita nimo nga siya worthy leader, nga tawgon na king. The King of Kings, this is, nag-refer na siya sa iyang humanity. Siya mahimong usa ka tao nga mo hari sa tanang mga hari dinhi sa kalibutan. Kinsa man ang kings? King of Kings. Kabalo ka kinsa? Anong plural man ni sila? King of Kings. Ang mature believers nga nakaabot sa highest stage of maturity, kita maoy maghari sa kalibutan under sa usa ka king nga mao si Jesus Christ. That is his title sa iyang humanity. Unsa man ang Lord of Lords? Lord Jesus Christ of Lords. Isa may mga lords. Ang mga anghel, they are called lords. Ang mga elect angels, ng mga dagko o mga ranggo, 4-star general, mga 6 wings, mga 4 wings, siya po'y maghari ana ang mahimong Ginoo sa tanang mga Ginoo. Muna'y title sa iyang pagka-Diyos. King of Kings, humanity, Lord of Lords, deity. Sa iyang pagka-God. Muna'y ang title. Ngano nakuha man na ang title? Tungod sa iyang pagka-Angel of Jehovah. Sa iyang pagka-Angel of Jehovah sa Old Testament, muna'y title nga iya nakuha. Ang iyang historic title ni Jesus Christ. Okay? You cast your votes as a citizen of this country. You as a believer have something far important even than voting in an election, and that is your spiritual life. Ang politics, ayaw. Napay mas importante nga imong buhaton. At imana ang imong kinabuhing Kristohanon, ang espirituhanon nimong pagkinabuhi, mas importante pa kaysa bisag unsa nga importante nga imong una-una nga mas importante imong mga damgo, ang imong pagpadato, ang imong properties, ang imong auto, imong tiyada na kinagayan man siyada. So muna ang mga gitawag na ito mga details of life. Kana ato bang mga damgo, ang atong mga tinguha, mga pangandoy, even your loved ones. Ang imong loved ones, kung mupapag kanimo nga moadto kag Bible study, sa may imong palabiyon, masuko sila sa imo, tuman ka sa imo, nga mo simba ka, magtuon sa pulong sa Diyos. Muna yung mga complications sa atong kinabuhi. Ang imong asawa, dili believer, o imong bana, dili believer. Pag-abot na sa pagsimba, problema ka na ako. Na dili mo mag-uban, bulag mo ba?
Diri siya sa iyang garahan o iyang naandan, ikaw dito kag mo porsiger sa imong sani imong giganahan po. Naguna-una ka nga mas maayo ni nako. So kasagaraan na dili gid mo last, no? Sa ako lang opinion. Pero naiuban nga basta subjective o kuan lang, kini objective lang o sa katao. Isa kung saan ka unbeliever ang imong pares, ang asawa o imong bana, magluwas ka na. That is usa sa mga consequence kung ikaw mismo ang believer. That is, muna nana sa Acts 16:31, diba? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Advantage kayo nga ikaw mo believer. Kaya madamay rin ang imong mga pamilya later on. That is in the future tense sa Greek, and thy house. As a result of your being saved, ang imong mga parinti, mahigala ang imong pamilya will follow next nga masave. Tungod kay naa ka diha mismo sa teritoryo nga naa sila nagpuyo uban kanimo. Importante kayo. Kadaghan nga mga believers sa Old Testament nga unbeliever. Mga Shulamite woman, sa Song of Solomon, mga sana, diba? Daghan kayo nga dili believer. Pero nabaya pa man daw ang delikado lang ang other side nga panghuna-una, ang Bible mismo nagbawal kung mahimo lang nga ang imong pangasaunon o imong pamanhon believer pod, kaya mahimo na siyang usa ka obstacle sa imong Christian life. Muna stricto kay nagikuan diro ko in love din siya rin tamana ay wa kumugod, diba? Siya na mo manamit kung sa diha, wapong tingog. Ay mong kanta. So, sagan kayo ng mga factors o mga kuwan nga mahaylo ta ba? Mahaylo. Okay? Sa atong mga desisyon sa akin. Pero, kung unsay consequence, imo na. Imo na kuwan na po kung saan yung paggawas. Kung saan yung pagsulbad ka ng problema. So, magtutasalahin nga kuwan. Your portfolio of divine assets prepared by God the Father in eternity past, billions and billions of years ago, you and you alone can live your own spiritual life. No one can live that for you. So, makita nimo nga ang imong ang pasabutan nga ang Diyos nag-andam na daan. Kabalo na ang Diyos nga piliyon nimo nga mahimo kaniyang anak. So sa mahimo ka na niyang anak, billions and billions of years ago in eternity past, giandam na niya daan kung unsaon kapagtubo. Each one of us has a different spiritual life. Lain-lain tao sa maagian sa kinabuhi. Ang uban walay problema sa financial, ang uban problematic sa social, ang uban problema kayo sa iyang mga tao nga nagpalibot kaniya or some other things. Pero importante tanan na siya matag-isa ka nato kung unsa man ang imong kapalaran diha sa pagkinabuhi, na ay lusot tanan ng Diyos ana. Na ay solusyon ang Diyos nga ikaw makapabilin nga magmadahugon. Ang objective is total victory. Now, pag-abot karon sa imong involvement sa atong nasod, for goes the believer, so goes the nation. Atong Pinas nga pinalangga unsa may imong involvement
Kung asa daw padulong ako sa kakristohanon, unsay mga desisyon sa iyang kinabuhi, mo po na padulungan sa atong nasod. This is spiritual solution. Atong isgutan, wala pa mag-isog politics ani na mga prinsipyo gikan sa Biblia. So kung unsay imong attitude towards Bible doctrine, towards the person of Jesus Christ, will determine sa sitwasyon sa imong nasod nga naa ka na involved. You are a citizen ni ana nga nasod. Sa unsa ka pagi? You are responsible therefore to render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God that are God's. Unsa man ang verse yan eh? Nalimot ko pangita. Basta na, kabalutan na ha. Wala ko utang. Okay? So, kitang matag-isa ka na to, responsable sa kung unsay para kang Caesar, that is, unsa man na? Divine establishment. Divine establishment na nga obligasyon. Meaning, paninglan kag tax, amo, bay gini amo kay usa man ning company, involve mig daghang mga tao, 100 to 200 people, ginasuluhan mo kada semana. Dili sayon. Labad ulo sa kusawa. Aha magmuha, aha mangutang, aha mag 5-6. Oh, say. Mr. Ronda, makapautang na si Sister Ronda katawa. Pautang na siya. So, yan ang giprove nga gipautang niya. So, nagpasabot lamang natatay obligasyon sa gobyerno. Minta nga, bayad tag-tax kawaton rin gapon. Di ba? Mga na itong, mugi na itong isulti sa karon, labi na karon. Di ba? Ghost project rin gapon. Yan na. So, dili ko against ko na ako lang i-implo. Nga, bisag unsa pa kadaot ang gobyerno akong balikon, bisag unsa pa sila kahugaw, unsa pa sila ka, but, kung gusto niyo isulti ng kwan, taguin na lang sa imong kwan, imong kaugalingon. Ba? Nga naman, makar nalapunta. So, mo go against na nila, hatred, makinana. So, ako maginang, kwan daw, apil na sa kanang isang poste diya sa Ghost Project, ako unta na. Wala ka ba? So, dili lalim nga mo. Bubayan mi og SSS, bayan mi pag-ibig, bayan mi og sa panada, PhilHealth. Tulo ka po. Gabayan ni ana regularly. Tungod kay we are legit ni nga company sa construction. Wala lang ni Ghost Project noon. Mahumang yan ang balay. Bahalang magkautang-utang usahay. Ang kansi, gamay, may usahay pa. Kansi, minilyon. Pero, wala, padayon lagi. Mura man ang panginabuhi ko. So, nanara. So, obligar gin mi permi, nagbukiper na mo, sige follow up. Saan naman? Render ato Caesar the things that are Caesar's. Pero, and unto God that are God's. Ano sa maning nga kuan? It is your spiritual life. Ang imong espiritonong paginabuhi, mo'y atong obligasyon sa Diyos. Muni atong part sa spiritual nga bahin sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan ta. Dili ni tayting, ha? Dili tayting ihisgutan dire. Imo ning pagkinabuhi nga Kristohanan ang gihisgutan dire. Ganda nga, kwarta may gisgutan sa Caesar, tax baya. Pagabot ang tugad at argas, yun na nga, kwarta gyapon ni, pangwarta gyapon ni. Dili. Siguro part. Pero dili tinugos, dili porsyento.
dili 5%, dili 10%, pwede 100% kung ganahan ka. Muna atong paagi sa offering. We don't name amount, dili ta guys do amount. Pero ganahan mo giga hatag 100%, ihatag. Kay among tanan gadupa. Pero wala ka in taon, ay buksa. Kaysa prinsipyo sa grace giving, pwede ka mohatag, pero wala ka kahatag sa tubangan sa Diyos, naghatag ka. Kabalo ka na? Inana ka grabe ang prinsipyo sa grace giving. Gusto ka mohatag, pero wala ka ikahatag, pero sa imo una o kasing-kasing, gusto ka mohatag, pero wala ka ikahatag. Okay lang. Ang Diyos. Kaya nga naman, dakto ba natin, Diyos, dili magpobre. Bisan pa nga naa ka sa status sa pagkapobre, ayaw himaraota ang Diyos. Ngayon na yung kangaluoy ko, kaya may payang silingan, may pangubang believers, ay kabutang dili. Atong naa sa taas nga, mas dagko na problema. Dagko utang, dagko o mga loans. Mas laban ang amo, hindi nagko, ang inyo. Makakaon lang, di ba? Inyo, sa mga pobre. Usay biya, di pobre kakaon biya. Bisag na mga projects. So, ang punto mo kini, ang atong paginabuhi nga Kristohan, ang focus gid sa atong spiritual life. Ang purpose, the very purpose that we still alive is to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Never in the history of human race has so much dependent on the spiritual life of individual believer in the Lord Jesus Christ. And therefore, the importance of metabolized doctrine, katong atong gi-illustrate kanimo sa stream of consciousness, perceived, inculcated, circulating into your very own stream of consciousness under the feeling of the Holy Spirit. So, importante kayo, ang last nga atong gisgutan, feeling of the Holy Spirit. Meaning, walay sala nga nagpabilin niya sa imong kinabuhi nga mo ibabag unta nga kining mga ganti, kining kaalam nga imong purpose, objective sa imong pagsimba, mawala lang. Mahimo lang usa ka walay pulos nga butang. Yan naman. Tama naman sa knowledge. Knowledge must be transformed into wisdom. Unsa man sa unsa pagi? Feeling of the Holy Spirit. Munang diha sa ginigisgutan sa Biblia, keep on being filled with the Holy Spirit. Kanunay, magasalag gamay, balik diretso, rebound. Para dili mo katay pa sa mas worse pa nga mga sala nga imong buhaton. Chin sinning. Okay? So muna akong atong pasabot. Two principles that emerge as we introduce our subject this Sunday worship. As a born-again believer, you have one both, that is rendering unto Caesar, and you have, number two, you have one life, and that life is your own spiritual life. Your vote is important as a citizen of the Philippines. Your life as a believer in Jesus Christ is infinitely more important. So you have one both to give and one life to live as it were. One vote. Muna ingon nga nabudol magudmi. Tungod ni Sarah, si Sarah magidota ang atong kuan. Pero
Noon sa ba? Unsay prinsipyo nga pwede na ito isulti? You, me, each one of us, collectively is the product of our own bad decisions. Magkuhan ka karon, magbagot-bot ka, bagot-bot lugar ka karon, nga inanit ta karon, panamini imong kagalingon, kasi nagbutar. Away ko na kung tanan ako mga classmate para pagdipinsa. Pero, budol. Budol yun. So, individually and collectively, we are the product of our decision, not our environment. That is one of the most important principle nga imong ginuklugan. We are the product of our decisions. Bad decisions close doors for greater decisions in the future. Diba? Magkabangon pa ba tani? Nadamutan na rin ka. Diba? Pero nga naman nagisgot makabangon? Because of our wrong decision. Good decisions open door for greater decision. Muna, sukuhay. So, kinahanglan sa tibok ni mong pagkinabuhi nga nabilin, sa imong kinabuhi, never try to do wrong decisions. Kaya na konsekwensya na. Wrong or right decisions has its own consequences. O kinahanglan magbantay ka kanunay sa imong mga decisions kinabuhi. Whether it is sinning, or going to class, for Bible class, learning Bible doctrine. Kapoy nag-ato dito, init, kung sa ba? Wala pa aircon, wala pa masilingi. So, mga inana, gamay na kayo nga mga sumangil ba? Sumangil, sa ulo, Pero pwede na gud. Antos lang gamay kay para magkakaon sa pulong sa Diyos. Pero mo excuse. Pas, excuse ako pas, kay pas ako. So, yun na. Pero, ikaw na. Sa hindi ka man ang pastor, nga di ka simba, imo man na. Kaya imo ng individual decision. Ang consequence, pag-abot sa langit, wakadya mo. Ano rin yung package, oh? Kanagana ko. Mas man, pas ka. Ha? Sa langit, pastor. May mo, Jesus, pas ko ni mo, ha? Mga ganun nga, yung mga itsalang bitaw, kikamay na kayo. Ano yung bakso, kikan sa GNT. Pero pag-abot sa langit, bugudo. Pag-buod kay ano ito, limpak-limpak nga wealth sa langit. Rewards, crowns, rates. So, grabe kayo. You are a partaker of the tree of life. So, pinakalamig, inastanan. That is exclusive for mature believers. Balo ka na, the doctrine of the tree of life. Ang mga mature believer lang ang magkuha dito. Maka-partake sa tree of life. Itong mga minus-minus, tiris ko lang mo yan. So, kung yung palabihon, ma-mature ka, kung magpabilin kang bata sa imong ibog kaging nabuhi. Isa tayo matubas. Kailangan 11:48. So, tabang ta sa 12. Sige. Signal lang ang da. Gawang pasa. Sawa. So, dirita mo undang ani nga part. Ito ang gisulti kaniya.
Remember the fact that Jesus Christ controls history. Okay? Dire ang lami, paminahon. Indirect control. Ang indirect control, God uses individuals or group nga mo pugong sa kadautan sa kasaysayan. Daghan kayong pangitabo sa World War II nga mahitabo unta pero wala tugitoy sa Diyos nga mahitabo. By using mga generals, sila General Douglas MacArthur, Robert E. Lee, mga 5-star generals na sila sa World War II. Daghan kayong ilang mga desisyon, mga isog kayong mga generals nga mo inipugong. Karong movie nga Bridge Too Far, nga gibutangan na sa mga German o mga bomb ang mga tiilan sa foundation sa bridge, wala po buto. Inana, mga divine intervention. So, ang direct control muna siya usahay. Ang direct control, ang Diyos mismo mo pahunong. Sa panahon nila ni Joshua, panahon nila ni sa mga bantugan sa Old Testament, katong gipa uhunong ang adlaw nga dili magabi. That is what? Prayer na sa usaga leader. Kung ang Diyos nag-grant na. So daghan kay nga panghitabo nga mahitabo unta. Daghan kay nga maaksidente, nga maayo ng pagkaguba sa imong kuan, imong sakyanan pero gas-gas sa imo. Daghan kayo nga mga higayon. Isa niya na sa among kailang na nagpuyo sa amo doon na total wreck ang iyang sakyan pero gas-gas talaga siya. Guba gi kayo ang iyang sakyan pero buhi. Isa sa mga reels makita ni mo na naikalit nga ma-save lang, wala na ginuntay kaluwasan pa. So ang indirect control kasagaran, this is using God used certain individuals under the principle of divine establishment. Meaning, ang prinsipyo sa divine establishment mo na yung Mosaic law. Mga prinsipyo behind the law mo na applicable sa tanan ng nation. Actually, ang Israel as a client nation, gigamit sa Diyos nga example. Kung mo na mong buhaton, mo na mong consequence. Kung mo na bad decision niyang buhaton, mo na consequence. Kung sa may bad consequence, alang sa Israel, nga naguba sila. Ang ilang pag-reject sa Mosaic law, principle, sa Mosaic law, niagi sila o 5 cycles of discipline. Natulog na ba ninyo, 5 cycles of discipline? Ang 5 cycles, ang 5th cycle, munang gubuo na sa Diyos ang imong nasod. Mahimo ka ng slave sa laing nasod. Muna na hitabo sa mga Hudyo. Sa panahon ni Titus the Great, 5 legions ang ni-attack sa Jerusalem na totally wipe out ang temple mismo. Nag-prophesy ni Jesus Christ, not even one stone will remain. That is, warning na to sa ila. 70 years after na-fulfill ang iyong insulti. Nga problema pa hangtod karon, they are debating. Ang mga Hudyo, ang mga historian, mga geologists, nagsige pagdebate, asagin ang location sa templo. Nga naman, di mo matrace, walay foundation na makita. Kaya naman, pati foundation ikalot sa mga Romans soldiers under the command of Titus the Great. 5 legions God, sunod-sunod, atake. 1 legion after another. Hantod 5 legions, totally good, pati ang foundation sa templo gidlukat gid nila para walay trace. So inana kagwan, ngano gibuhat na ni Jesus Christ. Dili na ang templo nga himuan og ritual sa mga Hudyo ang iyang gamiton. Unsa na? Your body is the temple
of the Holy Spirit. The Shekinah glory of the Lord Jesus Christ resides for every individual believers in the church age. Ang church age, matag ikaw, ug ako. Sa panahon nga naluwas ta, ang presence sa Holy Spirit or the presence of the Trinity resides inside our body, whether you like it or not. Automatic ka na siya mo puno. Muna nga, sa pamay-kinahanglanon sa templo, nga structure, nga mismo ang imong lawas is the temple of God. Ang ato ng lawas is the temple of the Holy Spirit, which resides sa templo, sa wala pa maklan si Jesus Christ, mamatay, puyok ang Jesus Christ sa iyang whole ministry from birth until death. Ang Holy Spirit ni puyok kaniya. The Shekinah glory sa Old Testament ni reside sa temple, ni reside sa mga kings, sa mga prophets. Ang presence o glory sa Diyos. Pinili lang. Pag-abot ni Jesus Christ, ang Shekinah glory ni balhin kaniya. That's why that is the age of the hypostatic union, the Shekinah, the age of the Shekinah glory nga kang Jesus Christ lang. Ito yun. Pag-abot sa church age, every individual born again believers hatagan og legacy ni Jesus Christ kung unsay aka inyo pod mana sige lang kung binulanan na git tungtuig mag-drive dito sa Bohol pila ko sa Ube sakay kong Imbe bayad ko 20 pabalik 20 40 pag mga joke na dito sa Bohol kanang Imbe bus na siya UB man eskwelahan University of Bohol. Ang flete sa bus 20 padlong, 20 pa uli, di 40. Hindi 40. Ito mantaran. So, direct control, God's omnipotence and other divine essence. Mugin siya. Ang Diyos na gawin mga mot mugamit sa iyang gahong. Permissive control. Allow sin. Iyan tugutan. Anong nakabagoy Diyos nga atong sitwasyon sa nasod karon yan ani? Murag nagpabayag lang Diyos sa ato. Di ba? May atong pwede na itong hunaw-naon. This is permissive control. Bisan pa nga ang evil and sin will run its course, dili na tugutan sa Diyos nga mo grabe pag yun. Naagya po'y utlanan ang evil ug sin nga muldagan sa kasaysayan sa tao. Putlon ra na niya. Permissive control. He never let evil and sin get out of hand sa Diyos. Iya ra nang undangon ayaw kabalaka. Padayon lang ta sa pagkat-on sa puno sa Diyos. I-pray na to ang mga tao nga nag-involve evil and sin. Mura na ang atong role alang sa nasod. Okay, the more we grow, the more we preserve our nation. Wapo itong subject sa Doctrine of Salt na gitulog ni Pastor Fide Dire. So, dinirataman sa pagkakaroon. Ang sunod ako nga pagpadayang tudlo nini dito sa Panabo, mga September, October 23rd, kung sana nga Sunday diya, dapita kay gitiming lang namo ni sa among laboratory diri sa akong sa ako recovery stage. Na may pangutana. Sa ganahan mong mangutana.
Mateo to ganun mo ito. Caesar. Okay. Mateo 2021. Mateo 2021. Render. To Caesar, what is to Caesar ang tugan? Rendering to Caesar what is Caesar. Thank you. Walay po makana. Kung walay po makana, mag-aampo ta sa pagtakop sa ato pagtuon. Aman, salamat o Diyos, nining mga punong ngay mong gipagtinaw ka namo mga prinsipyo Diyos, pagtulunan, may tungod sa among pagka-monolupyo, citizen of this nation. May God the Holy Spirit enlighten us as we perceive and inculcate the Word of God in our soul. In Jesus' name we pray. Amen.